nakumpiska mga Christmas lights at presyo ng mga grocery items. Makakusap po natin sa linyang telepono si Yusek Vic Dimagiba ng DTI. Yusek Dimagiba, magandang hapon po sa inyo. Ay, good afternoon, Jinky. Good afternoon, yes. Apo. Yes, please. Apo. Dito po sa mga Christmas lights na nakumpiska po ng DTI, paano po ang mangyayari dito at yun ho bang dapat talagang bantayan ng mga consumer, ano po ang ipinapayo dito ng DTI? Opo, una po yung nakumpiska today and also the others na nakumpiska since we started monitoring in November, isisirain po namin yan and we do that by cutting and also pinipison namin. Pangalawa po, yung mga nagtitinda ng mga Christmas light na walang ICC sticker, inisiwan po namin sila ng notice of violation. And meron po silang 48 hours na magpaliwanag bakit sila nagtitinda na walang ICC sticker, yung legal ni sticker. Meron po silang pinakitang sticker pero nakarolyo, meaning hindi po namin alam kung bakit sila may kopya ng sticker. Yun pong sticker na ibinibigay ng DTI dun sa importer ng Christmas light. So pati po yung importer o yung supplier niya, kasama din po sa bibigyan notice of violation. So yung Christmas light na yun, kumpiskado na yun, hindi na nila mabawi yun. Maaari pa rin silang mapatawan ng multa na hindi bababa ng 5,000 hanggang 1 milyon. No? At after hearing po, kasi kailangan po tayo may hearing kung tayo po yung magpapatan ng multa. So, Apo. Kaugnay po nung binabanggit nyo na ICC sticker na dapat parang security sticker po mula sa DTI, meron na ho ba kayong ideya kung paano po ito, kumbaga naglilik sa mga tindera na mismo o paano po kayo ito nakakalabas? Palagay ko po mukhang either tamad maglagay ng sticker sa mismong box ng Christmas light, no? Kasi yung pong pinakita nila kanina na sticker, sa tingin naman po namin genuine. Pero hindi po pwede na meron kang sticker pagkatapos hindi siya nakakabit. Kailangan po kasi nakakabit yun doon mismo sa Christmas light. So yun po yung violation nila pagtitinda ng mga Christmas lights na walang kakibat na ICC sticker. Ganun po lang yun. Very simple. Yung pinagbabawal natin yun kasi yung consumer, yun na po yung ating isa sa mga palatandaan kung ang isang binibili nating Christmas light ay sumusunod sa standards. Apo, kaugnay naman po nung presyo ng mga bilihin, lalo ngayon yung mga Noche Buena items, ano po bang nakikita dito ng DTI? So far po yung kanina sa dalawang grocery, overall sumusunod sa SRP, maliban lamang dun sa isang supermarket na meron daw po siyang problema sa supply ng isang uri o isang brand ng fruit cocktail, no? At ang ginawa po niya, maraming bumibili sa grocery niya, bumili siya ng fruit cocktail sa grocery ding iba, malalaki. Pero pagdating sa kanya, pinatawan niya above SRP. So pinagpapaliwanag po namin siya, opisyal, no? Hindi po pwedeng kwento lang, hindi pwedeng verbal. At tukuyin niya po kung sino po yung supplier niya dati na hindi daw nagdi-deliver sa kanya ng normal na volume na pangangailangan ng grocery niya. So mukhang may problema po sa distribution sa kanya at inaalam natin meron bang problema ng supply kasi parang wala daw po siya makitang dahilan at hindi siya nadi-deliver ng usual volume niya kumpara sa nakalaang taon. Ganong wala naman daw siyang utang at malakas po ang benta niya ng produkto na yon. So, ialam po natin yan kung may problema ba yung brand na yon, kakaunti bang supply niya kaya parang kinakalibrate niya yung distribution sa mga customer niya. Pero maliban po doon, wala po tayo nakitang kulang supply, marami na po namimili, may demand na, lapit na kasi Pasko, pero within SRP po, iba nga po mababa pa sa SRP. Yun po ang ating sa balita. ngayon po ay kumbaga ano po ang payo din ng DTI lalo doon sa mga
medyo biglang sisipa yung presyo dahil mataas yung demand. Ano po ang inyong pinapayo? Saan po sila po pwedeng mag-report o mga consumer? Meron po kami mga posters ng SRP guide ng Noche Buena. Nandiyan po yan sa mga grocery supermarket. Nandun po ang aming call center number, 751-3330. Pwede po silang magbalita doon, magsumbong, o magtanong, no, kung meron po silang mga surilinin. At kailangan lang po itago nila yung kanilang official receipt na sa ganun. Kung may problema po tayo, mababalikan natin yung pinagbilan natin. Ang ating pong call center ay bukas linggo hanggang Monday hanggang linggo at sarado lang yung po sa araw ng Pasko at sa araw ng Bagong Taon. All other days, meron pong taong sasagot sa ating pong mga katanungan o mga complaints. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon si Undersecretary Victor Dimagiba ng Department of Trade and Industry. Maraming pong salamat. Thank you, GK. Thank you.